It's not the Constitution that is at fault. It's us. EDSA was not only about restoring democracy. It was the promise of a new social order to the poor. Every administration, Cory, Ramos, Arroyo, Estrada, all of them failed in the purpose having a new social order where the center of all programs is social justice. Article 13 of the Constitution. If you haven't read it, please read it. And if you haven't read the Constitution, on the economy of the Constitution, there are social justice provisions there too. 73% of our people know nothing or very little about the Constitution. Isn't it time we studied it and see if the reason we are in this situation now is not because of the Constitution, it's because of us. Example ko lang po, yung Constitution ng Japan, number 3 economy in the world. It was essentially written by General Douglas MacArthur. Yet, look at Japan. So it's not the Constitution. It's the people implementing the Constitution. I'd like to state that we are the Constitution. Ano man ang Recording in nakasulat progress. sa salikang batas is the expression of the consent of the people. So, pag sinabi mo may problema ang Constitution, you are directly saying, kung may problema ang tao, problema ang batas na inilagay ng tao. Sinabi po ni Lord Acton that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. We are looking at the Constitution that brought us here to this predicament sa pinakita ko po kanina sa mga slides at talaan ang katayuan ng ating bayan. Dahil it is this very Constitution that gave so much power to Congress and the President to intervene in every aspects and every part of our life, liberty, and property. Pwede nilang kunin ang lupa natin, kahit binili mo na, papabayaran sa'yo taon-taon ng milyar. Pag hindi mo binayaran ang lupa na binili mo, kukunin nila sa ito, pamimigay sa iba. Saan sila kumuha ng kapangyarihan? Pag-arian ng lupa, ay wala pang gobyerno, may lupa na. Ang lupa ho ay gawa ng Diyos, binigay sa tao, hindi po sa gobyerno. Kaya niya pong pigilin ang hanap buhay at lahat ng hanap buhay dito sa Pilipinas, whether international, foreign, or local. Magsisimula ka pa lang, pepermitan ka. Pag inipit ka, hindi ka makasimula. Pag nakasimula ka, bubuwisan ka. Pag inipit ka, kakargahan ka ng BIR. Yung mga taong gusto sumuporta sa mga pagbabago ng mga mayayamang negosyante, natatakot lumabas dahil kayang-kaya ipitin ng gobyerno at kayang isara ang kanilang negosyo. Dapat malaya tayo, pero kalayaan ho ba yan? Korupsyon po ang dahilan kung bakit mahina ang ating sandatahan. Nasa talaan din po yan. Dahil sa korupsyon na aapektuhan ng ating depensa. At korupsyon po ay nagmumula sa sobrang kapangyarihan na maibigay sa isang opisina, isang departamento, isang tao. Ang kapangyarihan na sobrang kapangyarihan, we know that political power always redound to economic power. Kaya ang lahat ng negosyo dito sa buong Pilipinas, lahat na po ng negosyo dito sa buong Pilipinas, lahat kasali ang gobyerno. Hindi tayo makapangalakal na malaya. Kaya apektado ng sobrang kapangyarihang gobyerno ang ekonomiya. Ang ating mga local government hindi makapalag sa national government, sa Pangulo pag midterm election. Bakit? Hawak nila ang pera. Hawak din nila ang police. Kahit mayor ka, pag kinainisan ka ng national government, tatanggalan ka ng police. Hindi ka bibigyan ng budget, kakampi ka ngayon sa kanila. Ang mga tao, paano? Makapagnegosyo, makapagtrabaho. Kalahati na sweldo natin, kukunin na nila, wala tayong kapalag-palag. Sa korupsyon, sobrang kapangyarihan po. Konstitusyon po ang nagbigay kapangyarihan sa gobyerno para panghamasukan ng mga karapatan at kapangyarihan niya na sana po ay nasa tao. Yan po ang aking puntos. Una. Pangalawa po, sa pagkakapanalo ng mga pamilya at patakbo ng politiko sa kunkun. Alam po nating lahat na hindi lagi nangyayari yan. Sa tuwing eleksyon, meron at merong dynasty na natatalo. Nakita po natin yan sa Dait, giba ang political dynasty. Nakita ko po yan sa lugar ko sa Mindoro, giba ang buong political dynasty at nakikita po natin yan tuwing eleksyon. Hindi ho lahat ng dynasty na patakbo ng mga korap na politiko nananalo pag merong kandidatong magaling, matapang at nagpapaluwanag sa tao. Meron at meron papasok. At sa akin pong palagay, hindi ho kailangan paramihan ang mga crusader na pumasok sa konbensyon para manalo ang mga magagandang idea at damdamin
sa konbensyon. Isang tao lang po yan na magaling at matapang na makapasok, marami pong mababago dyan. Baka isang Robin Padilla lang pumasok dyan, ma-expose ang mga term extension, hindi nalalusot po. Ma-expose ang mga pangsarili na pong interes ay pinapasok. Yan po ang dalawang puntos na gusto ko ipasok kung bakit hindi sa aming palagay yung ating pong mga alinlangan sa Constitutional Convention ay hindi enough para sabihin natin, hindi pa tayo handa. Lalong-lalo na po kung babalikan po natin mga talaan na ipinost ko po kanina. Isa sa pinaka-corrupt na po tayong bansa, isa sa worst economically free, worst sa ease of doing business. Why? Kaya ng pakiraman ng gobyerno lahat ng hanap buhay dito eh. One of the weakest military in the world. Kaya po, sa aming palagay, napapanahon na po, lalo na kung maintindihan ng ating mga kababayan, ang pagpapalit ng saling batas through a constitutional convention so that they can be represented directly. Maraming salamat.